del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga City. Kabilang pa rin ang pondong ito sa SCPF na inilaan para sa bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Sa huling tala ng pamahalaan noong June 27, nasa 1,254 na local government units ang nabahagian ng pondo ng LGSF. Aabot naman sa 17,769 barangays ang napagkalooban na ng SCPF. Talaga mama itutulong sa akin, lalo na sa pamilya. Katulad kanina naghiram lang ako. Sinabihan kami na pasok kami dito. Ang laki talaga ng pasalamat ko. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. With the plans of the Marcos administration to boost infra spending sa second half ng 2026, nalinis na po kaya ng government ang list ng mga contractors na involved sa public works? Actually, noong September 2025 na nakaraang taon ay alam po natin na siyam sa korporasyon ng mga diskaya ay na-revoke na po ang license. At sa ngayon po ay ang gusto rin po ng DPWH, ng DTI, ang lahat ng mga lehitimo na kontraktor, mga kontraktor na may puso, at meron silang tinatawag nating kagustuhan talaga na magtrabaho para sa gobyerno at para sa taong bayan, kayo po ay hinihikayat na sumali. Sa ngayon, mayroon po ang DPWH na online blacklisting portal kung saan makikita niyo po ang mga lista ng mga korporasyon na sa ngayon ay blacklisted. Follow-up lang po, ma'am. Bali dun sa, na-mention po si Pangulo na initial na 15 contractors last year na nakakuha ng bulk po ng mga infrastructure, flood control projects. Ilan po kaya dun yung parang na-clear na ng government? Ilan naman po dun yung parang nag-undergo pa ng screening or vetting process? Sa ngayon, Sam, hinihingi natin ang pinakalistahan ng DPWH, pero ibibigay po nila siguro bukas ang mga listahang ito. Pero sa ngayon po, ang maibibigay ko sa inyo ay ang mga online blacklisting na nasa portal nila. Ang listahan na naka-blacklisted na korporasyon. Last na lang po for my part, ma'am. Bali sa ngayon po, ma-ensure po ba ng Marcos administration na lahat ng mga infrastructure projects ng government, bali na vet na po lahat ng contractors na yun? Hindi na po sila involved sa kahit anong anomalies? Yan po ang naisin ng Pangulo. Kaya nga po nagsagawa ng mga investigasyong isinagawa hanggang ngayon, simula nung nakaraan, ay para maayos po kung ano mga ginawang mali, kung anong ginawang mga pang-aabuso. Yan po ay gustong matama ng ating Pangulo. So, kung hindi po talaga gumasta masyado at nagkaroon ng pag-iingat sa pondo ng bayan dahil sa nangyaring ito sa flood control mess, sinisiguro po naman ngayon ng administrasyon, lalong-lalo na rin po ng DBM, na sila po ay mag-release ng pondo sa tama. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek from Ann Soberano of Bombo Radyo po. Bagamat bumaba na ang inflation, marami pa rin Pilipino ang nagsasabing mataas pa rin po yung presyo ng pagkain. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para mas mababa pa yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Tama po na bumababa po ang inflation rate at yan po ay sa pagsisika po ng ating administrasyon at dahil yan din po ang nais ng ating Pangulo. Pero hindi po tayo dapat magpakampante dahil meron pa po tayong kinakaharap na global oil crisis na hindi pa rin tuluyang humuhupa. So, sa ngayon po,
Patuloy pa rin po ang isinasagawa na programa ng administrasyon. Nandyan din po yung sinasabi nating pagbibigay ng fuel subsidy for PUVs, pati po sa mga farmers, sa fisher folks, at sa mga suporta sa mga farm input, kagaya ng pagbibigay ng binhi at abono sa lupa. Nandyan din po ang financial assistance para sa mga small-scale farmers natin. Pati po ang Kadiwa stores na nagbebenta ng mas mura na bilihin tulad ng bigas, gulay, isda, at ibang basic necessities. Nandyan din po yung 10 kilo or rather 10 piso kada kilo na bigas na makikita at mabibili sa Kadiwa stores. Ang 20 pesos na bigas, kada kilo na bigas na makikita at mabibili sa Kadiwa. At nandyan din po ang pamimigay ng 10 kilos na bigas kada 2 buwan sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. So ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin. And Yusek, may plano raw po ba ang Malacanang na magbigay pa ng panibago o karagdagang ayuda or subsidy sa mga sector na nahihirapan pa rin po? Meron po, pero ang Pangulo na lang po ang mag-a-announce ito. And for my question, Yusek, how do you respond to criticisms na magwa 1 year na raw po since the President's last SONA at hindi pa rin daw po napapanagot yung mga dapat managot sa naisiwalat na flood control scandal ng administrasyon po? Ay, sino nagsabi niyan? The protests from this weekend po. Itong The white- kahapon? yeah, the white right? ribbon. 20. Yeah. Okay. Siguro mas maganda po talaga makita nila yung mga updates. Kung ano ang nakikitang pagpapaimbestiga ng administrasyon. Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong 2 na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at wag na masabing walang ginagawa ang gobyerno. Dahil makita nila ito at wag na masabing walang ginagawa ang gobyerno. Dahil wala pa 1 taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon. Sunod na tanong, Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, Yusek. Yusek, last week, PGMN founder Franco Mabanta posted a lengthy video and kasama po doon, he apologized to the President and the First Lady for the past criticisms na ibinato ng PGMN against them. And kasama rin din po doon yung kanyang paratang that former Speaker Martin and also betrayed many of his political allies, including President Marcos. Your take on this? Ang paghihingi ng paumanhin ay o pag-amin ng kamalian. Ang pag-amin ng kamalian, papaano nila masasabi sa tao na totoo ang kanilang kwento. So ang aral dito, huwag gumawa ng intriga, lalo na kung walang basehan. Ang pag-iingay ng walang saysay ay nagiging biktima lamang ang mga Pilipino na walang malay. At ang paninira na walang basehan, ginagawa lang na mangmang ang ating mga kababayan. So iwasan ang mang-intriga. Kung gagawa kayo ng anumang pag-iimbestiga, siguraduhin lamang ninyo na kayo ay may mga ebidensya. Hindi kailangan daanin sa pamilya, hindi kailangan daanin kung saan-saan. Kung meron kayong ebidensya, sampahan nyo na agad ng kaso.
Follow-up lang po. To your knowledge po, Yusek, what is the relationship of the President and former Speaker Romualdez now? Kagaya ng sinabi ko, hindi ko po nakikita personally si dating Speaker Romualdez dito sa Malacanang. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. Hindi ko sila wala sa ngayon. Wala ako masasabing kung anong relasyon nila. Thank you. Sunod na tanong, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, dahil nga po sa mga school violence, Dumanhog Mayor Gica wants to implement a total cell phone ban in schools. And although LGUs have the authority to implement policies within their respective jurisdictions, how do you view this policy po? Sino po ulit siya? Sino nagpapa-implement? Cebu Dumanhog Mayor Gica po. Okay. Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan, ang namumuno sa mga eskwelahan. At ang ating nabasa yata ay isusole after the school year, after the school year ends, no? Tama ba? Bago magtapos. O before the school year ends? Or after? After, right? So, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay kung makatwiran ba siya o reasonable. Pero ma'am, would Malacanang consider supporting a nationwide cellphone ban in schools? And ano po yung nakita niyong benefits to students and teachers? Actually, humingi po tayo ng opinion kay Secretary Sani Angara. Sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ang cellphones during classes. So, ibinabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So, but pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Tina Maralit, The Manila Times. Ma'am, related din po sa question ni Clay. DILG Secretary Remulla proposed the amendments to our gun laws dahil nga po sa mga nangyaring school violence. Is the palace inclined to support this? Depende po, ano po yung magiging proposal kung ito naman po ay makakabuti talaga para sa lalong proteksyon at seguridad ng ating mga kababayan. Hindi po naman talaga kailangan sobrang yung binibigay na leeway para ikaw ay magkaroon ng armas, lalong-lalo na kung hindi ka naman responsable. Thank you po. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon po, Yusek. Yusek, may we have the palace's reaction on the statement posted by the Chinese embassy in reaction to Defense Secretary Gilbert Teodoro's stance on China issue? Ulitin po natin, ang Pangulo po, ang direktiba po, patungkol po sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalo-lalo po patungkol sa West Philippine Sea, dapat ay daanin sa diplomatikong pamamaraan. We could protect our rights, we could fight for our interests in a diplomatic manner. Yan naman po ang nais ng Pangulo. Wala naman po tayong provokasyon, wala naman po tayong aggression, at wala naman din pong pananakop na ginagawa ang Pilipinas kahit kanino mang teritoryo. Ang China, ang bansang China ay tumutupad sa kanilang batas at sa kanilang polisiya. Ganon din po ang Pilipinas. At si Secretary Gibo ay tumutupad lang din sa kanyang mandato, kagaya rin po ng mga opisyales ng bansang China. So, kung ano man po ang detalye pa na patungkol sa tugon na ito, ay maaari po nating itanong to kay Secretary Tess Lazaro. But at least can we describe the relationship now between the Philippines and China, considering na masyadong maanghang yung palitan ng salita ni na Secretary Gibo and as well as other Chinese officials? Sa atin po, sa parte po ng Pilipinas, itinuturing pa rin pong maganda ang relasyon ng ating bansa sa bansang China. So, hindi naman po nagkakaroon ng anumang rift
o sigalot dahil lang sa mga mensahe ng ating Defense Secretary. Para po sa huling katanungan, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May natanggap na po bang update ang Malacanang sa estado ng stranded na Filipino seafarers sa Strait of Hormuz? At anong plano ng pamahalaan dahil may report na nasuspinde o sinuspinde ng International Maritime Organization yung kanilang emergency evacuation plan kasunod ng pag-atake dun sa 2 barko. At wala po bang mga Pinoy na nadamay sa insidente? Nag-report po si Secretary Hans Kakdak sa ating Pangulo at ibibigay ko rin po sa inyo ang ilang detalye patungkol po sa stranded Pinoy seafarers. MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasakta na 21 Filipino mula sa 21 Filipino crew kabilang ang captain or kapitan ng vessel. Nanatiling seaworthy ang vessel at nagpapatuloy ng biyahe. Inaasahang makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. Nakatutok ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay nitong tripulante. May isa pang Panama flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiku at lula nito ang 19 Filipino crew. Nananatiling seaworthy ang vessel at nagpatuloy sa biyahe. Walang nasaktan na 19 Filipino sailors na sakay nito. Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance. So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So, nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan. Yung pagdating po sa Singapore ng Filipino seafarers, pauwi na ba sila? Yun lang po ang naibigay na detalye sa atin ni Secretary Hans Kakdak at itatanong ko po sa kanya yung follow-up question po ninyo. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek. Salamat. At bago tayo magtapos, para siguruhing ligtas ang ating mga komunidad at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawing mas masinsin ang paghahanda kontra baha. Noong Biyernes, June 26, ay binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang rehabilitation ng G. Araneta Drainage System kasama si DPWH Secretary Vince Dizon upang kilatisin ang mga naging improvement sa nasabing proyekto. Layunin ng rehabilitation project na pabilisin ang paghupa ng baha sa mga komunidad na taon-taon ay nakakaranas ng matinding pagbaha. Kasama rin sa mga inspeksyon ng Pangulo ang declogging operations at paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng Oplan kontra baha ng ahensya. Ayon sa mga residente, mas kapansin-pansin na ang mabilis na paghupa ng tubig sa kanilang lugar nung matapos ang drainage system improvements sa G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Bilang dagdag sa pagkontra sa baha, Sunog Apog Pumping Station sa Manila dapat operational na ngayong Hunyo. Yan ang madiin na utos ni Pangulong Marcos Jr. 6 years na hindi gumagana. Proyekto ang pinondohan noong nakaraang administrasyon pero hindi man lang nagamit at nagiging sanhi rin ng pagbaha sa Maynila. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., inaayos ang mga proyektong naging ghost projects lang noon. Mga proyektong pinabayaan na lamang. Ang lahat ng ito ay dapat para sa taong bayan at hindi pinagkakakitaan. Ngayon, sa loob lang ng 6 na buwan, ay napapakinabangan na ng mamamayan dahil iyan ang utos ni Pangulong Marcos Jr. at ito ay sa pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Bawas pangamba, dagdag kapanatagan ang hatid ngayon ng operational na pumping station sa mga residente ng Maynila. Ang Sunog Apog Pumping Station ay bahagi ng Blumentritt Interceptor System na inaasahang magpapabilis sa paghupa ng baha sa mga lugar sa Metro Manila, kabilang ang Espanya,
Sampaloc, Rizal Avenue, Maria Clara at ilang bahagi ng Quezon City. Patuloy lang ang trabaho at serbisyo publiko para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bawat Pilipino. Taon na, sa tagal ng panahon, hindi ito gumana. Never po gumana ito. Nagumana nga eh. Napakalaking problema nito. Kawawa yung mga kababayan natin dito. Punta tayo rito, building lang to sa bakal. Nothing is functioning, literal. Ang trabaho na binigay sa atin ng Pangulo, lahat ng mga pumping station sa Metro Manila, pagganahin naman ng tama. Nung inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin. Papasalamat kami. Nandiyan na si Pumping. Panatag na kami pag tuwing bumabagyo. 6 years na hindi gumagana, in 6 months, dahil sa pagtutulungan natin, napapagana na natin. Malaking tulong yan para maibsan kahit papano yung pagbahan. Mas tao dito. Isang araw bumahaan, nag-ulan. Pag ano ng ulan, ano kagad, agos kagad dahil dyan sa mga drainage na yan. Malaki pong pagbabago ng bagong project na yan. Mababa na, hindi na ganun kataas, pero minuto lang nawawala na yung tubig. Hindi katulad dati, oras, minsan 3 hanggang 5 oras bago mawala. So malaking bagay po yun. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Ito ay gawain ng isang kulto. Gawain ng kampon ng kasamaan. Huwag po kayong magpa-register sa ganyang klaseng samahan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.